We do have personal encounter sa Diyos, no? Tayo ay may kanya-kanyang kaparaanan ng Diyos para magpakahayag sa atin. Amen po. Kailangan lang natin maging aware na siya ay kumikilos. Amen. Sige po, tutuloy na po ako, no? Ito po, may papakita po ako diyang picture. Alam niyo po yan. No? So, ngayon po ay mainit na po, ano? So, umiinit na ang panahon. Ramdam niyo po ba? Yes. Mahina ata yung aircon natin. Ay, hindi. Naka-60 na tayo. Nakataas na po yung aircon natin. Pero sa labas po, ramdam na ramdam po yung init, no? Because ngayon po ay summer na, no? So, bakit kaya? Dahil dito, yan, sabi po, sa Pilipinas po, meron dalawang season. Tama po ba? Yes. Yan. So, dyan po, sabi, merong dry season. Yan po ay from December December to May. Yan, characterized by low humidity, little rainfall, and sunny days. No? May dalawang nakapaloob doon sa dry season. Yan po ay December to February. Influenced by northeast monsoon or amihan. Ayan, cooler and pleasant temperatures. At merong hot, dry season from March to May. So, kaya pala ganito yung ating klima, no? So, merong isa, dry season. Pangalawa, yung wet and rainy season. Ito po ay nangyayari tuwing June to November, no? Ito naman ay influenced by southwest monsoon or habagat, bringing heavy rain and high humidity. Yan, so yan ay from July to September. No? So, ano pong napansin natin dyan? No? So, may dalawang season sa Pilipinas. Sa ibang lugar po, meron silang ilan po? Apat. Merong tatlo lang. Merong mas mahaba yung panahon na maliwanag, no? Na maaraw. So, siguro po na gigets nyo na kung ano yung pag-uusapan natin. Yan, no? So, ganda, no? Isang puno lang po yan. No? So, yung isa ay spring, yung isa ay summer, yung isa ay winter, yung isa ay fall. No? So, magkakaibang season. No? Do we believe po na ganyan din po ang buhay natin, no? Spiritually? Magkakaroon din tayo ng season sa buhay na iba-iba. Naniniwala po ba tayo doon? No? Kasi kung mapapansin po natin, no, subukan man natin na isa lang yung maging consistent yung ating pamumuhay. Isang flatline lang na ganon. Hindi talaga nangyayari. Tama po, no? Sa hospital nga po, pag flatline lang, ano pong indication? Patay, no? So ayun po yun, no? At ang pag-uusapan natin, yan, basahin po natin. Pwede po ba tayong tumayo? Maikli lang naman po itong babasahin natin. Sabi dyan, basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! There's a time and a season for every activity under the heavens. No? So, pag-uusapan po natin ay season. Let's pray po. Father God, we thank you for this wonderful morning. Once again, Panginoon, patuloy kang dinadakila, ina-acknowledge namin sa kalagitnaan namin, O Diyos. Lord, whatever your message today, Panginoon, ikaw po ang marinig. At salamat po. We commit to you everything in Jesus' name. Amen. Sige po, makakaupo na po kayo. Thank you po. Okay, sound check. Let's proceed po. Ayan, ang ating magiging title po ay Faith Through Every Season. No? So, pananampalataya daw po sa kada season. No? At meron po akong iniisip ko po, bakit kaya nagkaroon ng season sa mundo, no? So, pwede naman sanang puro liwanag lang or puro dilim lang. Ayun nga, yung flatline, no? Sabi po, scientific causes of season, no? Earth tilt, yung ating mundo daw po ay naka-lean ng kaunti, no?
sabi dyan, instead of standing straight up and down, Earth leans at an angle of 23.5 degrees. Di ko na po naipakita dyan kung gaano kalawak yung 23.5 degrees, pero yun po yung binabanggit kung bakit nagkakaroon ng season. No? Sabi dyan, Earth's orbit, Earth travels in a giant circle around the sun once every year. So kung saan po mas nakatutok yung araw, no? So doon nakatapat ang summer season. Tama po. So siguro po ganun yung sa atin ngayon. Kaya sobrang init natin ng panahon natin. Nandun tayo sa panahon na yon. At yung kabilang part po na yon ay nagkakaroon ng winter season. At sa pag-ikot po, doon po nagbabago yung season ng ating mundo. Amen? So, tuloy po natin, dako naman po tayo sa spiritual. No? Yung ating season spiritually, wala namang araw. But these are biblical. Sabi po dyan, merong divine orchestration. Ibig sabihin po na itong mga bagay na ito ay talagang kalooban ng Diyos na mangyari. No? That there are seasons in our life, no? Na hindi isang diretso lang. At sabi po diyan, there are pruning season, no? So ilagay natin sa halaman or sa puno, no? Sabi diyan, Jesus explained that God prunes every fruitful branch so that it will be even more fruitful. Ito ay sa spiritual season ng pagbubunga, no? And next, sabi diyan, ito po yung reference natin, but biblical reference, John 15:1-2. I am the true vine and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. So, ibig sabihin po pala na tayo habang tumutubo or nag-grow, talagang kailangan may mga ikat. Or sabi nga dyan, tasahan. Ayun po yung term ni Kuya Jun. Sa Tagalog, tasahan. Talagang, sabi nga, minsan babalatan pa, no? Next, testing, no? Sabi diyan, James encourages believers to view trials as a season of growth. Sabi diyan, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, no? Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Sino po dito yung mga nakakaranas ng trials of many kinds, no? Kung hindi, magtaka ka na, brother. Kung hindi, magtaka ka na, sister, kung hindi ka sinusubok ng Panginoon, because this is testing of your faith. And meaning, kung ikaw ay tinetest ang iyong pananampalataya, ikaw ay nananampalataya. Kung wala kang pananampalataya, hindi itetest yan. Tama po? No? And sabi dyan, let perseverance finish its work so that you may be mature and complete. No? So, talagang may paroroonan pala talaga. Hindi tayo forever bata, no? Hindi tayo forever bata spiritually, not lacking anything. Eventually, we will be mature and complete. Pero yan po ay, sabi nga sa season, individual nangyayari, no? So, kinumpara ko po kung yung season ay pwedeng i-measure ng time, hindi daw po. Kasi ang time ay, di ba, second, minute, and hour. Pero ang season ay nakadepende sa Diyos, no? Hindi po sa atin, no? Hindi sa natin, sa bilang natin, no? Next po, sabi diyan, ayan, the testing of your faith. Next, this is preparation, no? Kaya nagkakaroon ng spiritual seasons to prepare us, no? God uses seasons of waiting to chisel away what isn't needed, just as He did with Joseph in prison before raising him to power. So alam po natin yung story ni Joseph. Hindi ko na po nilagay dyan yung verse dahil mahaba-haba po. But banggitin ko na lang po yung kanyang mga kaganapan sa buhay niya. No? Nung Genesis 37, doon po tinawag si Joseph.
no? And nagkaroon siya ng dreams, nagkaroon ng betrayal sa kanyang family. At in Genesis 39, siya po ay sinubok, no? Nagkaroon siya ng pagsubok wherein kailangan niyang maging faithful, at yun ay naganap sa bahay ni Potiphar. Naalala po natin, no? And that time po ay nakulong siya ng mahabang panahon. So makikita po natin na season ay hindi talagang masasabi natin na 2 weeks, 3 weeks, 'di ba? So mahabang panahon. At sabi diyan in Genesis 42 to 45, nandun na yung restoration and forgiveness. Natagpuan niya ng mga kapatid niya and napatawad niya na rin, no? That is the story of Joseph in prison, no? So makikita po natin na napaganda pa rin yung sitwasyon. That was divine orchestration. Sa atin po ba, naiisip na po ba natin ngayon na, ay, may talagang magandang plano ang Lord kahit na medyo hindi katanggap-tanggap yung buhay, or minsan hindi natin kinakaya yung sitwasyon. Ano po? Kung tatanungin natin si Joseph ngayon, siguro yung testimony niya sobrang solid habang siya nagsasalita, no? Next, sige, let's proceed po. Divine orchestration, una. Pangalawa po is personal habits and life choices. Naniniwala po ba tayo dito na it affects yung ating spiritual seasons? Sabi po dyan, some seasons are direct reflection of our own spiritual stewardship. No? Na tayo ay mga Kristiyano na at tayo ay responsible sa ating mga spiritual life. Naniniwala po ba tayo dyan? Kapag tinanggap natin si Jesus Christ, tayo po ay responsible na sa ating growth. No? Kaya pala kailangan natin umattend tuwing Sunday, or may gawain tayo tuwing Wednesday, or may fellowship para mas lalo tayong lumago, no? Ngayon, kung hindi tayo nakaka-attend sometimes, no? Sayang, no? But ito po, sabi diyan, isang bagay na reason, sabi diyan, spiritual neglect, no? Scripture warns us against drifting away due to lack of attention to what we have heard, no? Naniniwala po ba tayo diyan na kapag yung ating pinakinggan or napakinggan ay hindi natin nai-apply, pwede itong mag-cause na tayo ay mapalayo sa Panginoon, no? Hindi lang 'yon, 'di ba? In season nga talagang ilalagay tayo sa hindi magandang kalagayan, no? So, ganun pala kahalaga, no, na yung ating attention ay nakafocus sa ating spiritual na buhay. Amen po? Amen. No? Dahil sabi diyan, spiritual neglect, lahat po tayo I believe the Holy Spirit is speaking to us, no? And sometimes talagang nababaliwala natin. Ano po, na may sinasabi, 'di ba? And we neglect. Sabi, sharean mo 'yan, yung kaharap mo, sharean mo. Hiya ako eh. Sometimes that is neglect, no? Pero ayun nga, though it affects us, malaman natin mamaya kung ano ang mga gagawin natin. Next, sabi po, in personal habits and life choices, unresolved issues. No, si David po nagkaroon ng ganito. At it really affected his season spiritually. Sabi niya, David noted that unconfessed sin can lead to a season of dryness where one's strength was sapped as in the heat of summer. No? Sabi diyan in Psalms 32 verse 3 to 4, when I kept silent, my bones wasted away through my groaning all day long. For day and night your hand was heavy on me. Yun po yung pakiramdam niya, no? My strength was sapped as in the heat of summer. Sapped, ibig sabihin na drain or pinahina talaga yung kalakasan niya. No? So, kapag po pala tayo merong unconfessed sin, it affects, no? Gusto natin maging consistent, gusto natin maging maayos yung spiritual life natin, but meron tayong hindi pa binibitawan, no?
kapag meron po palang ganon, idadry nito yung ating kalakasan, no? And another thing, ayan po, external stress, no? In the parable of the sower, Jesus warned that worries of this life. Sino ba yun dito mga exempted sa worries? Oy, wala. Buti na lang, no? Nakapagtaka yun, no? The worries of this life can choke spiritual growth, no? Na pwede, causing barrenness, no? The seed falling among the thorns refers to someone who hears the word but worries of this life and the deceitfulness of wealth choke the word, making it unfruitful. So, naapektuhan po pala tayo niyan. So, ito yung mga bagay na maaaring nakakaapekto, sabi dyan, in our spiritual seasons. Pangatlo po, the natural cycle of growth. No? At sabi dyan, in Genesis 8:22, promises that seed time and harvest, summer and winter will never cease. No? So, spiritual life follows a predictable rhythm. No? So, hindi talaga tuloy-tuloy, flatline. Kaya makikita natin na iba-iba ang mga situation. Though, pansinin po natin, no, every Sunday, pare-parehas po tayo ng pinapakinggan. Tama po. Every Wednesday, no, or tuwing may fellowship, but yung spiritual life natin ay iba-iba ang level, no? Depende po 'yun sa ating pakikinig, depende sa ating response, no? Depende sa ating pagsunod sa Panginoon, no? So, doon po natin makikita 'yon. At sabi diyan, maging ang ating Panginoong Hesus kailangan mag-recharge din, no? Kaya tayo dapat ginagawa rin natin yan, no? The law of rhythm, there is a divine order that requires to move between activity and rest. Activity and rest. Kaya, mapansin natin, nagkakaroon ng winter, summer, spring, para yung mga halaman ay makapagpahinga din. Dahil eventually, may time na nagbubunga, may time na hindi. Minsan nga, mapapansin natin yung puno, parang lagas na, parang wala ng dahon. Kala natin patay na. But eventually, nagkakadahon na siya at namumunga. No? So, yan, makikita natin. Law of rhythm. No? But Jesus often withdrew to lonely place and prayed. Next. Okay, next. Yan, evolution of faith. No? Sabi dyan, Paul distinguishes between seasons of needing spiritual milk. Ito po, maganda. Spiritual milk as infants versus solid food for the mature. No? So, ibig sabihin po, talagang may difference na. No? Na yung spiritual life natin ay hindi lang laging bata. No? Kapag nagmamature, ano po makikita natin? Mas gumaganda yung decision making, mas makikita natin willing na mag-involve sa ministry. No? Kapag nagmamature, talagang kahit harangan na ng sibat, tumutuloy na. No? At sabi diyan, basahin natin, in fact, though by this time you ought to be teachers. Yun, expected, no? Na kapag tayo nag-mature, ganoon. You need someone to teach you the elementary truths of God's Word all over again. You need milk, not solid food. Anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness. But solid food is for the mature who, by constant use, have trained themselves to distinguish good from evil. No? So habang tayo nagmamature, dun pa lang natin na di-distinguish yung good and evil, and we decide kung ano yung tatayuan natin doon. Tama po? No? And to proceed, yan. So tingnan naman po natin yung mga seasons. Nilagay po natin ito sa 4 na season na nakalagay dyan. Una po, the spring. No? Ito ay season of growth and life. Tingnan po natin personal kung nasaan tayo dyan.
Sabi dyan, indication is... Sige, Andeng, pababa na po yung indication. No? Indication, kapag spring ng ating spiritual life, season of growth and new life, renewed passion for God. Pambira, ito yung mga siguro ma-define ko to dun sa mga galing ng camp. Pambihir, bago yung nila. No? Talagang excited. Fresh start, healing, or breakthrough. Hunger for the word and prayer. Mapapansin po natin dito kapag tayo ay nasa spring, yung panalangin natin ay hindi na tayo pinipilit, hindi na tayo tinatawag, hindi na tayo, nahihirapan, excited tayo. No? But, iba-iba na po ang season. Sabi dyan, new beginnings and awakening. Next. The purpose of this is to establish roots, dahil panibago na naman, to begin growth and restore hope. Sige po, and to proceed, summer. Ito naman po. Tingnan po natin sa summer. This is fruitfulness and strength. Kapag summer na yung ating spiritual life, pambira, nandito na yung mga nagbubunga na tayo at talagang nasa kalakasan natin. And indication of this, spiritual stability, yung ating mga bunga ay visible na, no? And yan po ay nakikita in our service, in our influence, no? In our growth sa ating pamumuhay, no? Next, there is joy in serving God. Makikita natin na itong taong to, excited lagi ito. Hanap ng fellowship sa chat. So, ayan po, abundance and productivity. Ito po ay summer. Purpose is to glorify God and impact others. And next, to multiply the fruit. No, yan ay summer. Ito po, parang ito yung other half. Kung tayo ay may dalawang season dito sa Pilipinas, ito po yung other half. Yung po ay medyo magandang kalagayan. Ito naman po yung parang medyo challenging sa pero makita po natin na though there is ganitong season, ang Diyos po ay tapat sa atin. Amen po, no? So, tuloy po natin. There is autumn and fall. Ito ay taglagas, tama po. Yan ay pruning and letting go. Wow, letting go. No? So, indication, this is God removing things, habit, even relationship, and comfort sa ating buhay. No? So, minsan po, hindi natin maintindihan na bakit kailangan ako maalis sa ganitong trabaho, kailangan ihiwalay ako sa ganitong tao, no? Or kailangan yung comfort ko dito ay mabago because ang Diyos ay may itinuturo pala, no? Next. Yan, so feeling lost. Yan, God correcting or redirecting. Dito po nangyayari yan sa fall. And a season of shedding, sabi po dyan, katulad nun, tinatasahan and nire-refine. Kung ano po yung hindi na dapat sa atin, talagang tinatanggal. No? So, sabi nga po doon kanina, yan ay talagang kalooban ng Diyos na maalis yan sa ating mga buhay. No? So that we will be mature and complete. Sabi dyan, purpose is remove what hinders growth. No? Tanggalin yung mga humaharang sa ating paglago. No? So ngayon, pwede na nating masagot yung question na, Lord, bakit hindi ako lumalago? Siguro may mga kailangan ka pang tanggalin sa akin. No? Siguro may kailangan pa akong isuko sa'yo. And sabi diyan, to refine our character. Lord, bakit ganito pa rin ako magsalita? Hindi pa rin no? Hindi pa rin maganda. May term na balahura pa rin. No? So, the Lord will prune us in that place, no? Sabi diyan, and prepare for deeper fruitfulness. Makikita po natin, no, na paganda pa rin kahit na hindi maganda yung sitwasyon. Paayos pa rin. So, ibig sabihin po, yung ating spiritual life ay hindi pa ganito, kundi pa ganon. Do we agree with that? No? So, dapat po lahat tayo, pag ganon, hindi
Pag ganun. Yan. Sige, proceed po tayo. And next, ito po yung medyo siguro heavy side, the winter, no? Ito yung panahon na tayo ay may waiting and testing. Dito po yung mga nangyayari ang unanswered prayers. Yan, silence, dryness, delay. Sabi diyan, prayers seem unanswered. Feeling spiritually cold or distant. May ganyan po ba sa atin? No? Na nananalangin tayo, pero parang hindi natin naririnig ang Lord. Or continuous naman tayong umattend, pero parang wala akong nararamdaman. But meron palang ganyang season. Kailangan lang natin magpatuloy. Ang sabi diyan, parang cold and distant. Next, yan, a season of hidden work. No? Ang Diyos pala ay may tinuturo sa atin diyan. Kailangan natin matutunan yung quiet time, no? And deep trust. The purpose is build endurance and faith, no? So, magpapatuloy ka lang ba kapag masaya? Magpapatuloy ka lang ba kapag nakikita mo kung ano yung pinapanalangin mo? Magpapatuloy ka lang ba kapag lahat ng pabor ay binibigay sa iyo ng Diyos? What if i-hold? No? So, to build more dependence on God and strengthen our roots. No? So, talagang maganda yung nagagawa nitong season kahit na hindi maganda yung sitwasyon. Kasi waiting, pambihira. At times, sobrang tagal ng inaantay natin. Tama po, season hindi lang to 2 weeks, hindi lang 1 month. But, praise God, no? Dahil tinuturuan niya tayo today. Sabi po dyan, may question, how to walk through every season, no? So, I guess marami sa atin, alam na natin at na-discartehan na natin yan. But for the benefit of everyone, or kung sino man na wala pang idea, let's see. First, sabi dyan, see your season. Nasaan ka ba ngayon? Ano ba ang iyong kalagayan? Sabi dyan, we need to recognize our season. Kung nasaan ka ngayon, ako ba ay nasa winter? Ako ba ay nasa summer? Dahil ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, mainit ka. By the way, ito po ay faith, no? So, pwede pong sa ibang aspect ay maganda ang kalagayan natin. Pero sa spiritual, doon natin, yun yung pinag-uusapan natin about the season. In other aspect, pwedeng smooth sailing nangyayari ang buhay, no? In family, studies, no, sa trabaho. But sabi diyan, una, let's recognize or acknowledge and identify our season, no? Sabi nga doon sa Ecclesiastes 3, 'di ba? There's time for everything and a season for every activity under heaven. So, kailangan natin maintindihan na, nangyayari pala talaga ito. Hindi tayo nagugulat na, bakit ganun? Bakit ganito? No? Hindi na tayo magugulat. Dahil talagang, sabi nga doon kanina, it is orchestrated or ayan ay kadahilanan ng kagagawan na natin or personal choices and decisions na natin, no? And next, sige po, yan, engage consistently, no? Engage consistently in what? Sa Lord, no? Dahil sabi doon, we live by faith and not by sight, no? So, let's continue. Though, yung ito ay parang nagfo-focus lang dun sa dalawang last 2 seasons na nabanggit natin. Kailangan po natin patuloy na sumamba, patuloy na manalangin, no? Even it feels heavy, no? Kapag mananalangin, kailangan ipagpatuloy yan. And yung paglilingkod, no? Kailangan ipagpatuloy yan. No, may ministry ka, tapos nasa ganitong season ka, kailangan magpatuloy.
Amen po. Hindi nakapag okay lang. Doon lang kapag summer season lang, doon lang tayo okay. No? Kasi ang church, tuloy-tuloy. Po, may nag-skip ba dito ng Sunday ang TGM Dasma? Hindi. Tuloy-tuloy. Kailangan natin magpatuloy. No? And sabi diyan, abide in truth. No? And masasabi natin na minsan, no, yung ating feelings ay deceitful. Na sobrang layo naman ng Lord. Parang hindi ko maramdaman. Parang wala siyang pakialam sa akin. No? Or parang hindi naman nagmamaterialize yung mga pinapanalangin ko. But sabi nga dyan, let's abide in truth. No? One of the truth, sabi dyan in Hebrews 13:5b, never will I leave you, never will I forsake you. Kaya kung gaano karami yung truth na pinangahawakan natin, mas marami tayong bala doon sa mga negative emotions na pwedeng ibato sa atin, no? At kaya pa rin natin makapagpatuloy, no? Sabi ng Lord, ganito po, protektahan niya ako. Yes, protektahan po kami, no? With my righteous right hand, sabi ng ating Diyos, no? Sabi niya, ipoprovide niya ang pangangailangan ko. Yes, no? At minsan, hindi yun nakikita ng ating mata, hindi nararamdaman. At nadideceive tayo minsan ng ating nararamdaman. Kaya kailangan nating to abide in truth. Sige po, tuloy tayo. Ayan. Number 4. Stay connected. Stay connected saan? Sabi diyan, ito alam ko, lagi na natin tong papakinggan. Sige po. Yan. And let us consider how we may spur one another toward love and good deeds, not giving up meeting together as some are in habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. No? So, kailangan nating i-encourage, ipagtulakan yung bawat isa talaga na pumunta sa gawain. Ano po? Dahil kapag nasa hindi magandang sitwasyon, no, doon tayo nag-isolate ng ating sarili. Tama po. At kapag in-isolate po natin yung ating sarili, madaling target po tayo ng kaaway. Naniniwala po ba tayo doon? No? And isolation weakens faith. Alam niyo po kahapon, naka-attend ako ng men's. Pambira, na-miss ko dahil almost 2 weeks, 3 weeks akong hindi nakakalakad ng maayos. And grabe, talagang punong-puno yung puso ko. So, ganun pala, 'di ba? Kahalaga ang fellowship at makasama kayo, no? And sabi diyan, God uses people to sustain you. Let's believe on that, no? God uses people to sustain you. Na yung mga nakakasama natin, do kala mo nandyan lang siya at hindi nagsasalita, sinusustain tayo ng Panginoon sa pamamagitan niya, no? And sometimes we are also becoming an encouragement. Hindi mo alam na ikaw pala ay encouragement din sa iba, no? Na kapag nakita ka nila, uy, nandito si brother. Talagang, 'di ba? Nabuboost din yung kanilang pananampalataya. So, kahit na tayo ay nasa autumn or winter season, we should stay connected. Amen po? Yes. Let's continue. Ayan. Observe God's faithfulness. No? Yan. So, kailangan nating tingnan kung gaano katapat ang Panginoon. So, may mga pangako siya at ginawa niya. No? And sabi diyan, sa atin, itong maganda. Dahil sabi ko nga kanina, personal ang ating pananampalataya. Amen po. And tayo po ay may kanya-kanyang experiences sa Panginoon. Ito po, sinabi, I will remember the deeds of the Lord. Yes, I will remember your miracles of long ago. No? So para hindi siya mas lalong lumayo, no? Kailangan niyang alalahanin. No? Kasi minsan, masyado na tayong futuristic eh. No? At yun yung nag-i-inject ng
masyadong maraming worries sa atin. But if we remember what God has done, pambira, niligtas ako ng Panginoon sa ganito, ililigtas niya pa rin ako. No? Itutuloy pa rin ng Panginoon yan. And I believe kayo po may naiisip kung saan kumilos ang Lord at gumawa ng paraan para tayo ay mapabuti. Amen. At yun yung pwede nating gamitin to boost yung ating pananampalataya sa times na tayo ay in quiet or in pruning season. No? Huwag tayong lalayo. Yeah, pinutulang ka lang ng konting dahon, ayaw mo na. No? So, umaray na. Umaray na. No? Sige po, let's continue. Sabi diyan, notice God's purpose. Sabi diyan in Isaiah 64 verse 8, Yet you, Lord, are our Father. We are the clay, you are the potter. We are all the work of your hand. No? So, meron talagang, sabi doon, pruning. Dito, ilagay natin sa sarili natin as clay. Siya ang nagmo-mold sa atin. No? And kung gusto nating i-mold yung sarili natin sa iba, pwedeng pangit ang kalabasan at pangit ang lakad talaga. No? But sabi nga dyan, para tayo ay makalakad sa anumang season doon. By the way, kahit po maganda yung season, kailangan natin gawin ito. Kasi pwede tayong matempt na makita na yung mga magandang nangyayari sa atin ay kagagawa na natin. No? Let's acknowledge the Lord kahit maganda ang sitwasyon. No? Hindi lang sa hindi maganda. No? And sabi diyan, He is our potter. Siya yung tagahulma natin as a clay. No? Kaya pala minsan hindi natin maintindihan yung sitwasyon, pero hinuhulma pala tayo ng ating Diyos. Kaya let's notice His purpose. Ito pinakagusto ko sa huli. Notice God's purpose. Speak to God honestly. Sabi diyan, for we do not have a high priest who is unable to empathize with our weakness. But we have one who has been tempted in every way, just as we are. Nakatulad natin bilang mga tao. Yet, He did not sin. Let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. So, binabanggit po dito na even Jesus Christ, siya rin po ay nakaranas ng ating mga nararanasan. So, sabi diyan, pag lumapit tayo sa Panginoon, hindi yung mga fixed na mga gusto nating sabihin ang sinasabi natin. Kailangan natin magpakatotoo sometimes. Kailangan natin sabihin. Or not sometimes, talagang all the time. Kailangan natin sabihin kung ano yung nilalaman ng puso natin. Kung nahihirapan tayo, yes, sabihin po natin. No? Lord, I feel distant. Lord, I don't understand this thing. Hindi ko naintindihan kung ano yung nangyayari sa akin ngayon. Sabi nga po sa Mark 9:24, Lord, help my unbelief. No? Hindi siya naniniwala, pero tulungan mo ko, Lord, na maniwala. And in Psalm 62 verse 8, sabi, pour out your hearts on Him. Kapag tayo ay mas naging totoo sa Panginoon, doon nangyayari yung repentance eh. Totoo po? No? Dahil doon natin ini-expose yung kasulok-sulukan ng ating puso sa ating Panginoon. No? And hindi ito nagagawa ng fix na panalangin natin. Minsan kasi mabilisan na lang eh. Lord, yan lang, para lang masabi natin na nakapanalangin tayo sa umaga. Pero kailangan nating, sabi dyan, i-pour out yung ating puso sa pananalangin sa Kanya. And isang makita po natin dyan, talagang mas nabibuild yung ating relationship sa Panginoon. And we understand kung ano yung ating pinagdadaanan. Amen po. Amen. And let's continue. Sabi dyan, siguro po dito na tayo. Yan, ito yung summary. Yan, how to walk. See your season, engage consistently. Ayan yung mga verses, abide in truth. Stay connected.
observe God's faithfulness, notice God's purpose, speak to God honestly. And ito po yung ating magiging conclusion. Yeah, no matter what is your season today, growing, no? Wow. Growing, fruitful, tayo mo po ay nagbubunga, being pruned or waiting, don't disconnect. Sabi dyan, remain in Christ because every season changes, but Jesus never does. No? So kahit ano po yung ating mga season, kung maganda man, praise God. Kung hindi maganda, praise God pa rin. Amen po. No? Wow, napakaganda. Sabi po dyan, no, ito yung text natin na for conclusion, I am the vine, you are the branches. Ang ganda po, first declaration, I am the vine, dineclare ng Lord, and you are the branches, you are connected to me. No? If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. No? And talaga namang apart from Him, we can do nothing. At sabi po dyan, last, there are different seasons, but same Savior. No? Kahit anong kalagayan pa po yan, nakakatuwa dahil isang ating Panginoon. Sabi dyan in Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Pambihira, no? Na overtake yung season. Pambihira, no? Yesterday, today, and forever. Pwede po ba tayong tumayo? At ating palakpakan ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yes, we give you praise, oh God. Panginoon, whatever season we are at ngayon, Panginoon, kung sino man po sa amin ang nasa winter or nasa autumn season, Panginoon, tulungan mo po. At yung aming mga buhay, spiritual, Panginoon, patuloy mo po kaming gabayan so that kami ay makapagpatuloy sa iyo. Ano man po ang mga pangangailangan namin spiritual, kayo po ang mag-provide patuloy. Hallelujah. Hallelujah. Let's sing. Oceans rise and thunders roar. I will soar with you, Jesus. I will soar. Hallelujah, Lord. Patuloy po natin iangat yung ating mga kamay as we pray. Father God, you see these hands, Panginoon. Panginoon, kung nasa amang pong season, ang bawat isa sa amin, ang mga kapatid kong ito, Panginoon, Lord, help us na makapamuhay ng naaayon pa rin po sa iyo. Lord,
this life are precious because you gave your life to us. Kaya Panginoon, anumang daanan nito, alam namin na pagtatagumpayan mo kami, O Diyos. Lord, I pray, Panginoon. We pray, Panginoon, na patuloy mong palakasin, patuloy mong bigyan ng oportunidad ang bawat isa, Panginoon, na ang pananampalataya ay maging mature, hindi kami magstay as infant, O God. And Lord, allow each of us, Panginoon, taniman mo sa puso, O Diyos, na saan man kami magpunta, Panginoon, ay magkaroon kami ng oportunidad na makapaglingkod sa iyo, Panginoon, sa anumang kaparaanan na nais mo, O Diyos. And Lord, we thank you, Panginoon, for this wonderful morning, O God. We commit to you everything today, ano pa man po yung aming mga gagawin. Salamat po in Jesus' name. Amen. 16. Okay. Thank you. Ayan po, announcement.